Pero magandang hapon po sa inyong lahat. Siguro may rason, no? Kung bakit malaki ang lugar, baka kailangan natin mag-imbita ng ating mga kaibigan, mga kamag-anak na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos upang sila'y maligtas din. Tandaan natin, minsan masyado natin inaalala ang ating mga problema, nalilimutan natin yung mga mas importanteng bagay sa mundong ito at sa for everlasting life sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kaeskwela, kaopisina. Nagdasal na po tayo, kaya aanyahan ko na lang kayo kung pwede po tayong tumayo sa ating pagbabasa ng ating Biblia today. Ang text for today is 2 Pedro chapter 2 verse 12 to 17. Medyo marami-rami po ang ating babasahin at ating tatalakahin. Kaya hihingi po ako sa inyo ng pamuanhin. Sana po ay tayo ay makinig at huwag aantukin. 2 Peter chapter 2 verse 12 to 17. Ang mga taong ito ay parang mga hayop na walang isip at ipinanganak upang hulihin at patayin. Kinakalaban nila ang mga bagay na hindi nila nauunawahan, kaya't papatayin din sila tulad ng mailap na hayop. Pahihirapan sila gaya ng pagpapahirap nila sa iba. Ang kaligayahan nila ay ang hayagang pagpapasasa sa nasa ng laman. Dumadalo pa naman sila sa inyong salo-salo, ngunit kahiyahiya at kasiraang puri ang kanilang ginagawa. Ikinatutuwa nila kayo'y kanilang nililinlang. Verse 14. Wala silang hinahanap kung hindi ang mga babaeng mapag-aaliwan nila. Wala silang sawa sa paggawa ng kasalanan. Itinutulak pa nila sa pagkakasala ang mahihina. Sila'y mga sakim at sila'y isinumpa. Lumihis sila sa matuwid na landas at naligaw. Tinularan nila si Balaam, anak ni Beor, na nagpapahalaga sa bayad sa paggawa ng masama. At dahil dito, siya'y sinumbatan ng kanyang asno na nagsalitang parang tao upang siya'y sawayin sa kanyang kabaliwan. Verse 17. Ang katulad ng mga huwad na gurong ito ay mga batis na walang tubig at ulap na itinataboy ng malakas na hangin. Inilaan na ng Diyos ang kadiliban para sa Kanya. Tayo po ay pwede na pong maupo. Magsisimula ako sa isang saying o sa isang sinabi ng aking binabasang pastor noong 1736 sa England. Ang pangalan niya ay si Robert Murray M'Cheyne. At ang kanyang sinabi ay, sa i-Englishin ko, "The greatest need of my people is my personal holiness." Kung sa Tagalog, ang sinasabi niya, ang pinaka kinakailangan ng aking simbahan o ng iglesia ay ang aking kabanalan. Ito'y sinabi niya sa kanyang iglesia, sa kanyang simbahan, sa mga many of his sermons. Siya ay isang pastor sa church in Scotland. At marami po po siyang sinabi at marami po siyang sayings, poetry, preachings na kinuha lahat ng kanyang kaibigan na si Andrew Bonar kung bakit meron tayong maraming salita niya, mga script, mga letters at saka preachings niya. Ngunit pumili lang ako ng isang saying, di ba? Isang sa kanyang sinabi. Ang sabi niya, "The greatest need of my people is my personal holiness." Personal holiness, sariling kabanalan, di ba? Or naiintindihan niyo naman siguro ako pag sinabi kong personal holiness, di ba? Yung pangsarili natin, yung sinusubukan natin gawin para iaalay sa Diyos ang ating buhay. Sa panahon ngayon, kung saan ang mga artista, mga sports icon, mga politiko, kahit ibang mga pastor dito at sa buong mundo, ay wala na masyadong pakialam sa kabanalan. Wala na silang masyadong sinasabi patungkol sa moralidad. Pero tayo dito sa GFC,
Ang sinasabi natin dito ay kailangan natin ituro ang kabanalan. Baka nga hindi natin nabibigyan ng tamang emphasis, di ba? Ng tamang diin itong mga aspeto ng buhay Kristiyano. Sa panahon ngayon, kahit yung mga salita na holiness o kaya sa Tagalog kabanalan, di ba? O kautusan ng Diyos o Bible ay hindi masyado nang tinatanggap sa ating lipunan. Sa halip, sinasabi natin tolerance or pagpapaubaya na lang o pagkakaisa na lang tayo kahit ano mangyari. Yun ang mga nakikita natin ngayon. Hindi lang sa simbahan, gayon din man sa ating lipunan. Ang tamang gawain daw, ang tama daw natin gawin, ay manahimik na lang daw po tayo. Maging mapagbigay, maging considerate. Kahit na katotohanan na inaatake, manahimik na lang daw muna tayo. Yun daw ang Christian way. Baka sa politiko, ganun. Di ba? Marami tayong mga kaibigan na magkakaiba-iba tayo ng isip. Iba-iba ang ating mga political bets at minsan nagkakasamaan ng loob pa. Sana wala naman sumama loob sa akin, ha? Hindi, wala naman, joke lang. Pero, yun, pwede tayo manahimik. Pwede natin sabihin, the Christian thing to do, kapag dating sa mga itong bagay, ay manahimik na lang. Bahala na kayo. Politika yan eh. Pero hindi yun yung tema ni Apostol Pedro. Hindi yun ang tema na sinasabi niya dito sa 2 Peter, sa pangalawang Pedro, chapter 2. Ang mundo ngayon, nagiging liberal eh, di ba? Nagiging liberal na yung mundo eh. Pero tayo, dapat hindi tayo sumama. Sinasabi natin, sinful yung environment ngayon. Kahit saan tayo magpunta. Sa araw, sa gabi, kahit saan. Ngunit ang sinasabi nila, ito daw yung pag-unlad. Kaya hindi ito ang sinasabi ni Apostol Pedro. Ang tugon ni Apostol Pedro sa mga issue sa Asia Minor ay wag daw dapat manahimik. Galit na galit siya. Sabi niya, hindi mangyayari po ito kapag nandito ako. Kaya wawarningan ko kayo sa 2 Peter chapter 2 verses 1 hanggang sa dulo. Ito lang ang tatalakayin natin, ang chapter 12 hanggang verse 12 hanggang verse 17. Dito sa pangalawang Pedro, nakikita natin isang taong tumanda na. Nung araw, nakita natin kung naalala pa natin sa Gospel ng Matthew, siya ay unang-una siyang bumubunot ng tabak, bunot ng sandata, pumutol pa ng tenga, di ba? Ganon yung tapang niya. Ngayon nakikita natin, ni-rebuke siya ni Lord doon eh. He's fighting for the wrong cause. But today, as we tackle 2 Peter chapter 2, this is for the right cause. Noong araw, sabi ni Jesus sa kanya, Satan. Ngayon, ginagamit siya ng banal na espiritu dahil kinasihan ng Diyos ang mga salita galing sa pangalawang Pedro chapter 1, 2, and 3. Lahat ito ginagawa ni Pedro para sa kapakanan ng iglesia at kaluwalhatian ni Jesus. Ang pananalita ni Pedro ay matapang, galit siya. Ang pananalita niya ay may puot at agresibo, kakaiba, laban sa mga huwad na propeta o huwad na guro. Kakaiba ang kanyang paglalarawan. Ang ginamit niya yung mga metaphors, ang mga talinhaga o yung pagkukumpara nito. Etong pag tinignan natin, di ba, si Pastor EJ yata, yung first 3 verses ng chapter 2, nakita natin kung ano ang sinasabi ng mga false teachers. Ngayon makikita natin kung ano sila. Ang paglalarawan ni Pedro dito ay kung ano sila. Ano sila? Who are they? Ano ang mangyayari sa kanila? Or what will happen in the future? Ano ang ating dapat gawin? Kung may 3 points lang ako, yun siguro. Who are they? What will happen to them?
And what are we to do? Ang sabi sa verse 12, ang mga taong ito ay parang mga hayop na walang isip at ipinanganak upang huliin at patayin. Kinakalaban nila ang mga bagay na hindi nila nauunawaan, kaya't papatayin din sila tulad ng maiilap na hayop. Pahihirapan sila gaya ng paghihirap nila sa iba. Sabi sa inyo, si Pedro hindi hindi siya disappointed. Galit siya. At ang sinasabi niya, ipinaghahambing ni Pedro, ay ang mga tao daw ay parang hayop na walang isip. Sa English, ito yung irrational animals. Yung mga hayop na kakatayin lamang. Ang sabi niya, ipinagkukumpara ni Pedro ay isang hayop na hindi pwedeng mag-isip sa meron lang siyang instinct. Rational versus the instinct. Ano ba instinct sa Tagalog? Likas na ugali. Hindi niya pwedeng ibahin yun. Pag nakita natin, ang likas na isip, pag nakita natin isang daga, di ba? At makita natin isang mousetrap. Hindi yung American mousetrap na may keso, tapos may humahampas na gano'n. Yung local. Ano yung local natin? Lalagyan natin ng tinapay, may malaking cage. At pag nahuli, sumasara yung pinto. Tama po ba? Nabibili nyo doon sa true value. Ang isip ng daga ay pwede naman niya sabihin kung mautak lang siya at may rational siya. Sasabihin niya, masarap itong tinapay na to eh. Pero malabo itong papasukan ko, puro bakal. Malamang hindi maganda mangyayari sa akin. Pero hindi niya kayang tiisin yun. At ang gagawin niya, kakainin niya, papasok siya doon sa hulihan, at sasara yung pinto, huli ka. Ito naman, si tatay o si nanay, kukunin yung basket, dadalhin sa balde ng tubig, o kaya whatever kung anong gagawin niyo doon. Pero walang isip yun. Ang isang lalaki, may nakita, nagmamaneho, o nasa jeep, may nakita magandang kotse, kulay pula, napakakinis, napakababa, napakalapad, napakalaki ng gulong, napakaingay ng makina. Abay, wala naman tayong gagawin kung hindi mapapatingin. At ang sasabihin mo, yun ang likas na ugali ng lalaki. Lalo na kung may magandang babae. Unless may asawang pumipingot, di ba? Pero mapapatingin sa unang tingin ng lalaki. Pero ang kaibahan ng isang hayop na walang isip at may likas lang na ugali sa isang lalaki na Kristiyano ay pwedeng sabihin ng lalaking Kristiyano, teka muna, kahit na alam kong ito yung likas kong ugali na tumingin dun sa babae, hindi ako titingin dun dahil alam kong makakasama sa akin. Yun ang wala, mga kaibigan, dito sa mga false teachers. Yun ang wala nila. At yun ang sinasabi ngayon ni Pedro. Ang sabi niya, mga taong ito ay mga hayop na walang isip, ipinanganak upang hulihin at patayin. Yun alang ang akala nila, superhuman sila, akala nila napakautak, pero hindi. Ang sabi nga sa verse 10 ng chapter 2, pag tinitignan niyo yung mga Biblia niyo, verse 10 and 11, ano nakasulat doon? Ang pinupunterian ng text, sabi niya, yung mga anghel daw, nagpupumigil, may restraint. Gusto nilang may sabihin, pero nagre-restrain sila. Ang mga honorable men daw, nananahimik na lang. Ito daw mga false prophets, false teachers, mga huwad na guro ay kung ano na lang ang kanilang sinasabi. At para mga hayop na walang isip, ipinanganak daw sila para patayin. Sila din ay kakatayin pagdating ng panahon. Born to be slaughtered, ika nga nila. Sa Jude sa Jude verse 10, sabi nga dito, ngunit nilalapastangan ng mga taong ito ang anuman di nila nauunawaan. Sila ay tulad ng mga hayop na ang sinusunod lamang ay ang kanilang damdamin, na siya naman magpapahamak sa kanila. Sinusundan lang nila ang kanilang damdamin. Di ba sa atin, pag meron tayong kakilala, minsan mga kababaihan, hindi naman lahat. Pero kung laglag lagi sa damdamin nila, parang hindi mo pa pwedeng sabihin, mature ka na. Kahit nga ang dami na nang alam sa doktrina,
Pero yung damdamin, alam mo, nasa sway pa rin, hindi mo pwede sabihin, mature ka na. Tandaan natin, naalala ko nga sa Righteous Romance, ang naituro natin sa mga kabataan, ay ang mga bagay na spiritually mature at saka emotionally stable. Diba? Emotionally stable. Sinasabi dito ng verse 12, ay ito daw mga false teachers ay walang stableness. Sinusunod lamang ang kanilang damdamin, sabi sa Jude. Sinasabi rin ni Pedro sa verse 13, pahihirapan sila gaya ng pagpapahirap nila sa iba. Ang kaligayahan nila ay ang hayang magpapasasa sa nasa ng laman. Dumadalo pa naman sila sa inyong salo-salo, ngunit kahiya-hiya at kasiraang puri ang kanilang ginagawa. Ikinatutuwa nilang kayo'y kanilang nililinlang. Alam mo, kadalasan ng mga kalokohan, kailan ginagawa yun? Pag may araw, o sa gabi, o sa dilim. Kadalasan sa dilim. Pero itong mga taong ito, ay wala silang pahalaga sa karangalan at kahihiyan. Wala silang pakialam. At lantaran na lang nilang ginagawa. Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 7, sa gabi ay karaniwan natutulog ang tao, at sa gabi rin karaniwan naglalasing. Hindi po ito ibig sabihin, porkit nasa Bible, kung maglalasing kayo sa gabi ha, hindi. Ang sinasabi nito, ang tinutukoy nitong verse na ito ay ang mga kalokohan, ang mga nangyayaring kasamaan, kadalasan, hindi parati, ay nangyayari kailan? Sa umaga, sa gabi. Sa gabi. Sa Roma chapter 13, verse 13, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang mga panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang ibig sabihin nito, ito reference, ano nangyayari sa umaga, according to the Bible, at ano mga nangyayari sa gabi. Some, hindi lahat, marami, sa kanilang mga teacher, ay ginagawa nila lantaran, out in the open. Pero hindi dapat, hindi nga baka nga likas din sa ating sarili, sa ating kinaugalian, ay kung nagkamali tayo, ano dapat ginagawa natin? Medyo nahihiya tayo. Ang sinasabi dito ng verse 12 at saka 13, ay ang itong mga taong to daw, ay lantaran, harap-harapan sa lahat. Naalala natin sa Genesis chapter 1, 2, and 3, nung may ginawang masama si Eva at saka si Adan, anong ginawa nila? Medyo nahihiya-hiya sila sa Diyos. Nagtago sila. They hid themselves. Ang isa pang analogy nga, sino sa inyo ang may aso? Kasi may mga aso din sa inyo, di ba? Di ba pag umuwi kayo at alam mo may ginawang yung napakamahal mong tsinelas o kaya yung sandals mo ay kinagat ng aso at nilaro-laro at alam niyang mali yun, ay minsan nagtatago na O kaya yung sa bahay namin, naguhukay doon sa likuran. Pagdating ko, hindi ko mahanap. Aba, ano sasan ni aso na yun? Abay, nandun sa ilalim ng kulungan. Bakit? Kasi alam niya may ginawa siyang kasalanan. Ganun ba mga aso nyo? Diba? Pag pinapalo natin. Hindi ganun itong mga ito. Harap-harapan ang mga nagiging problema. Ito ngayon ang problema. Diba? Ang problema ay ang mga nasa iglesia ay hindi lamang nanonood mula doon sa malayo. Hindi yung doon sila nanonood. Sila ay magkakasama. At yung iba ay nalilinlang. Yun ang problema. Feasting with you, sabi niya. Malamang ang sinasabi nito, yung Lord's Supper, at magkakasama daw sila ang mga false teachers, ang mga tunay, at ayaw daw ng Diyos yun. Sabi nga sa Jude verse 12, napakalaking kahihiyan at kasiraang puri ang sila'y makasama ninyo sa mga salo-salong pang magkakapatid. Wala silang iniintindi kundi ang kanilang sarili. Si Pablo sa
Corinthian church, kung naalala natin, ay may sinabi din parang ganito. At ito yung medyo mahaba-haba. Pabayaan niyo po kung basahin ko yung chapter 5, verse 9 to 13. Ang sabi ni Pablo, sinabi ko sa aking sulat na huwag na kayong makisalamuha pa sa mga nakikiapid. Ang bigat. Hindi ang mga makandong nakikiapid, sakim, magnanakaw o sumasamba sa Diyos-Diyosan ang tinutukoy ko. Sapagkat para sila'y maiwasan, kinakailangan ninyong umalis sa mundong ito. Sinasabi ni Pablo, hindi yung sila. Hindi daw sila. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong papakisamahan ay ang mga nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing at nagnanakaw. Ni huwag kayong makikisalo sa kanyang uring tao. Kung sa bagay, wala akong karapatan humatol sa mga hindi Kristiyano. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Hindi ba't ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat niyong hatulan? Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo sa inyong samahan ang masasamang tao. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, paano nangyari yun? Paano nila nagawa? How were they able to do na itong mga false teachers ay pumasok sa simbahan, sa iglesia, at walang ginagawa ang mga Kristiyano? Ang mga tunay kasama ang mga hindi tunay, ang mga tupa at ang mga kambing, paano sila nagkasama? Paano? Paano nga ba? Ay sinasabi nitong mga to, ay nagsasabi sila they preach kahalayan or they preach licentiousness. Iniiba nila ang salita ng Diyos. Diba ang mga problema dito sa araw nila Pedro, nila Pablo, nila Santiago, kaya sila nagsusulat, ay ang sinasabi natin antinomianism. Yung okay lang kayo, Jesus died for your sins. At pwede na kayong gumawa ng kahit ano. Kasi nga, tapos na yun sa cross. Yun ang kanilang pinipreach. At kaya naman, nakakalusot yung iba sa kanila. Dahil kahit lantaran na lang kanilang ginagawa, kahalayan ang kanilang tinuturo. Tinuturo nila yung postmodern thought. At ngayon din, sa panahon na 21st century, ganun pa rin. Ang sinasabi nila, do what you think is right. Kung anong sa tingin mong tama, gawin mo. Okay, kung sa tingin mong tama yung gawin mong yan, edi gawin mo. Wala nga yung Biblia. Kailangan natin yung standard. Yung Biblia, kailangan natin. Yung iba naman sinasabi, how could something that feels so good be so wrong? Narinig nyo na yun? Yung mga forbidden love. Mga sino ba mahilig manood ng... Huwag kayong magtaas ng kamay. Diba? Bakit? Mukhang tama ito. Sabi ng damdamin ko, this is right. Paano magiging masamang itong ginagawa ko? May mga nagsasabing, as long as wala kang masasaktan na iba at wala makakaalam, okay lang yan. Yung sasabihin nila. Ang sasabihin pa ng iba, namatay na nga ang manliligtas eh. Bakit hindi ka pa mag-enjoy? Ang sasabihin pa ng iba, basta mag-repent ka lang. Repent lang ng repent. Sige lang, repent. Araw-araw. 66 times a day. Repent ka lang ng repent. Okay lang yan. Kinakaladkad pababa nitong mga false teachers ang mga tao ng Diyos. The people of God nakakaladkad pababa sa dahil sa kanilang sariling kasamaan for their own wicked interests. Ang sabi ni Pedro, ang paalala ni Pedro, kailangan purgahin natin ito sa ating iglesia. Ito daw ay blots and blemishes sa English. Verse 14 says, wala silang hinahanap kung hindi mga babaeng mapag-aaliwan nila. Wala silang sawa sa paggawa ng kasalanan. Itinutulak pa nila sa pagkakasala ang mga mahihina. Sila'y mga sakim at sila'y isinumpa. Ang cute-cute naman ni Apostle Peter, no? Hindi. Napakagalit niya.
Ramdam na ramdam mo yung bigat ng sinasabi ni Pedro. Isang talata na lang, verse 14, 5 phrase, naghahambing lahat ng kasamaan. Ipinapaliwanag ni Pedro kung ano sila para sila makapinsala sa iglesia. Hindi ito kabiguan. Ito'y galit. Ito ay galit, holy anger. Kinasihan ng Diyos na banal na Espiritu to para sa atin, para makita natin. Alam mo ba sinasabi ng verse 14? Alam mo sinasabi niyan? Ang sinasabi niyan ay, yung mga taong ito daw, ay tinitignan ang mga kababaihan as sex objects. Hindi ko malaksan yung boses ko. Parang, saan ba tinuturo nila dun? Di ba? Tinitignan daw nila yung mga kasama sa iglesia as sex objects ang sinasabi nito. At yung sinasabi nito ay, it is as an expression na lahat daw, para daw may mga prostitutes sa mga mata. Si Plutarch has a play on words, sabi niya, the shameless person does not have pupils in his eyes, but he has prostitutes. While the virtuous person sees the purity in a woman. Posible kaya to? May mga pumasok sa atin, mga taong ang tingin sa lahat ng babae, maging lalaki, ay ganun. Nakakatakot, di ba? Na may nakaupo sa tabi mo, lahat ng kausapin, oy, kamusta? Okay lang, ikaw. How are you? How are you? How are you? Pero grabe pala yung nasa utak. Kaya nga mga kaibigan, ngayon pa lang makakita tayo ng ganun kailangan na natin i-correct, i-purge natin, tanggalin natin sa ating iglesia. At hindi naman sila nagsisimula na ganun. Hindi sila nagsisimula as masamang tao kagad. Nasabi ko nga rin kanina to, naiintindihan ko ang mga nangyayari minsan sa utak, no? Pero ang larangan ng digmaan ay nasa isip. Ang Christianity, ang pagka-Kristiyano ay isang religion of the mind. Hindi sa gawa, hindi lang sa salita, ngunit nagsisimula sa utak na kailangan natin labanan. Lahat po tayo, hindi lang itong mga apostate, hindi itong mga huwad na guro, hindi lang sila. Lahat po tayo. Hindi naman sila likas na masama kagad Hindi naman sila ng pagpasok naghahanap kagad ng mapag-aaliwan na babae. Dahan-dahan itong nangyayari. At bago nila malaman, ay nagiging expert na sila dito. Ang sabi nga ng Biblia, sa Proverbs, sa Kawikaan, chapter 4, verse 23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Sa puso, sa isipan, nagsisimula po ang lahat. Ang mga false teachers na yan, na naghahanap na mapag-aaliwan nila mula sa inyo, ay napakasama. Naghahanap daw sila, according to verse 14, ng relasyon ng sexual. Kung hindi matatag ang inyong damdamin, ang sabi ng verse 14, kung medyo emotionally unstable kayo, ay mag-ingat daw kayo dahil matindi ang training nitong mga ito. Huwag kayo mapanlin lang, sila'y sakim at sumpa ng Diyos. At ang problema dito ay hindi pinag-uusapan ni Pedro ay yung mga taong nasa labas ng iglesia. Ang sinasabi niya, ang mga taong nasa simbahan. Hindi pagano. Ngunit yung itong mga taong tumatalikod sa tamang daan. One cannot apostatize having made known. Ang ibig sabihin ko is, kung itong mga nakakita na, na-share na ng gospel, nakapag-serve na ng konti, at biglang tumalikod. Akala natin, believer sila, at naniniwala sila sa ating Panginoon. Yung pala, hindi. Ang sabi ni Pedro dito, sinusumpa sila. Accursed children.
Sabi nga sa unang Juan chapter 2 verse 19, kahit na sila ay mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila ay tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Nakakalungkot minsan. Sa verse 15, sinasabi ni Pedro, lumihis sila sa matuwid na landas at naligaw. Tinularan nila si Balaam, anak ni Beor, na nagpahalaga sa bayan sa paggawa ng masama. Dahil dito, siya ay sinumbatan ng kanyang asno na nagsalitang parang tao upang siya ay sawayin sa kanyang kabaliwan. Alam mo mga kaibigan, mga kapatid, kung may isang phrase dito na nanganguusap sa akin, na nadarama ko habang ako'y nag-aaral sa hapong ito, ito yun. Ito na yun. Yung lumihis sila sa matuwid na landas at naligaw. Forsaking the right way, they have gone astray. Hindi naman parang hindi sila hantad sa katotohanan. Lahat sila nakarinig. Baka nga alam nila yung ebanghelyo, yung kaligtasan, baka alam nila. Makatapos lang ng mga 35 to 38 years kamamatay lang ng ating Panginoon, itong mga sinusulat ni Pedro. So dapat mga medyo accurate pa yung kanilang sulat. Baka nga naintindihan nila yung biyaya ng Diyos. Awa, pag-asa, pananalig, pag-ibig. Naiintindihan siguro nila yun. Baka nga tawag ng ibang tao dito, people of the way. Yung dating tawag sa mga Kristiyano, the people of the way. Tignan natin yun, makikita natin yun sa Acts chapter 19. Pero ay isang bagay ito, hindi nila pwedeng talikuran ang hindi nila alam. Ang sabi dito ulit sa verse, lumihis sila sa matuwid na landas at naligaw. At ito yung warning para sa atin. Tayo alam natin yung tamang daan. Tayo alam natin kung ano yung tama at mali. Tayo alam natin ang salita ng Diyos ay galing sa Bible. At hindi galing sa propetang nagsasabi lang kung anong gusto. Sabi nga, pag tinignan natin, next week mapapag-aralan natin to, yung verse 20 at 21 ng second chapter ng 2 Peter. Ang sabi nito, alam nila, meron silang kaalaman. Meron silang, andun sila sa tamang daan. 2 Peter chapter 2 verse 20-21, nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumikilala kay Hesukristo na Panginoon na tagapagligtas. Ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ay magiging kalagayan nila ay mas masahol pa sa dati. Verse 21, mabuti pang hindi na nila natutuhan ang daang matuwid. Hindi plug yun, ha? Kaysa matapos matutuhan ang banal na kautusan, itinuro sa kanila ay tumalikod sila dito. Mga kapatid, mga kaibigan, alam nila yung tamang daan at tumalikod sila, ang sinasabi ng ating verse. And they have gone astray. Ang sabi nga ni R.C. Sproul sa English, pero tatagalugin ko na lang, kapag itinanggi daw natin ang katotohanan ng Diyos at napalitan ng haka-haka at kasinungalingan, marahil ay mangyayari ano? Hindi lamang pagkakamali sa doktrina, kung hindi magiging mahalay na katiwalian at kasamaan. It leads not only to error in doctrine, but it leads to moral corruption. At ito'y biblical. At ito rin ang sinasabi sa Bible. Sabi sa Roma chapter 1 verse 25 and 26, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Ang sabi dito sa verse 25, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran. At kung ano nangyari, ang sabi sa 26, dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Talikuran mo
ang katotohanan ng Diyos. At dahil doon, gross moral corruption, mahalay na katiwalian at kasamaan. Minsan mabilis na pangyayaring yun. Minsan mabagal. Hindi lang sila tumalikod sa kanilang mga minamahal, kung hindi, sabi din sa Jude chapter 11, kaawa-awa sila, kakilakilabot at ang sasapitin nila sapagkat sumunod sila sa mga halimbawa ni Cain. Tulad ni Balaam, hindi sila nag-atubiling gumawa ng kamalian dahil sa salapi. Naghimasik silang tulad ni Korah, kaya't siya'y namatay din katulad niya. Ito dito sa verse natin, sa verse 15 tsaka 16, pinag-uusapan ni Pedro si Balaam. Sino ba si Balaam? Ang kanina sabi ko sa inyo, sino ba si Balaam? Galing siya sa Old Testament. Ang iba sa inyo alam na, no? Pero makikita natin ang storya niya sa Numbers chapter 22, 23, 24, kahit 25 yata, at sa Numbers 31. Pero wala na tayong masyado oras. Ikikwento ko na lang sa inyo, paniwalaan niyo na lang ako. Si Balaam ay ang pinakamagaling na propeta sa panahon ng Israel nung papasok sila ng Israelita sa Cana. Balaam, sabi ko nga kaninang umaga, siya ang MVP. Steph Curry, hindi. MVP, most valuable prophet. Kasi siya ang pinakamagaling. Siya ang walang tumatalo sa kanya. Siya ang pinakasikat. Ang mga maliliit na bata ay may nakasuot na jersey. Balaam, hindi, joke lang. Hindi naman. Pero siya ang pinakamagaling at siya ang pinakasikat at siya ang binabayaran. At itong pagpapasok ng mga Israelita sa Cana, sa land of Cana, may isang hari doon katabi. Ang pangalan niya is Balak. Masama balak niya. Tandaan niyo lang, ha? Si Balak, masama balak. Si Balak ay ang hari ng Moabites. Siya ang king. Ang sabi ni Balak, doon sa propeta, prophet for hire, ang sabi niya, Balaam, halika dito. Bibigyan kitang pera. Pero kasi takot ako dito sa mga Israelita eh. Papasok sila dito sa lupa namin eh. Nakita namin yung ginagawa nila sa mga ibang mga bayan. Panalo sila parati sa digmaan. Pwede ba, Balaam, pwede bang bigyan mo sila ng curse o kaya magsalita ka ng masama para sa kanila? Ang sabi ni Balaam, okay, gagawin natin yun. Ngunit nung unang beses niya gagawin yun, para sa malaking halaga ng salapi, ay pinigilan siya ng Diyos. Pangalawang beses, sinubukan niya ulit. Sabi ni Balak, hindi lang salapi ang ibibigay ko sa iyo, Balaam, kung hindi honor. I will honor you in the land of Moab, and at the same time, I will give you a lot of money. Sinubukan na naman ni Balaam mag-prophesy ng masama para sa Israelita. Ang ginawa ng Diyos, binaligtad ng kanyang pananalita. Instead of curses na lumabas, lahat pagpapala. Blessing for Israel. Ayan ang makikita natin sa Numbers chapter 23-24. Ang storya ni Balaam. So hindi niya nagawa. Pero willing siyang humingi ng pera, kumuha ng pera doon sa mga ibang tao para lang sabihin ng masama ang salita ng Diyos. Hindi siya natapos doon. Nung hindi niya nagawa yon, ang ginawa niya, inabisuhan niya si Balak. Ang sabi niya, Balak, di ba takot ka dito sa mga Israelita? Ito gawin natin. Sabihin mo sa mga babae niyo, makipag-aliwan sila, magkaroon sila ng sexual na relationship sa kanila. At magkakaroon sila ng at mamamatayan. Sumpa ang dadating sa Israel. At ano nga po nangyari kung binasa natin sa Numbers chapter 31? 24,000. Yun ang laman ng aking bulsa. Hindi, joke lang. 24,000 Israelites died. Bakit? Dahil sa sumpa na ibinigay ng Diyos. Dahil sumunod si Balak, inutusan niya ang mga babae. Sabi niya, sige, puntahan niyo ang mga
lalaking Israelita, makipag-isa kayo dun sa mga yan. At dumating yung curse. At mahaba pa po yung storyang yan, pero yun ang mga nangyari. Sabi daw sa pahayag, sabi nga sa pahayag, nung tinuturo ng Diyos to sa 7 iglesia, sabi, subalit may hinanakit ako sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita ng magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkaing ihinandog sa mga Diyos-Diyusan at nakiapid. Hindi lang po dito sa 2 Peter chapter 2 pinag-uusapan si Balaam, kung hindi din sa Revelations sa Pahayag chapter 2. Ang sabi dito ay sumunod sila sa katuruan. Mahal ni Balaam ang pera. Kaya sabi niya, kaya niyang talikuran ang salita ng Diyos para dito. Kaya niyang gawin kung ano. Mali na yung sasabihin ko kung mali na. Hindi na biblical to sasabihin ko kung hindi na. Basta't magkaroon ako ng pera. At yun na nga nangyari, yung kanyang asno. At ito lang ang asno nagsasalita sa buong Biblia. Ay siya pa ay nasabihan. Siya pa ang nasabihan. Nakakalungkot. Verse 17, ang katulad ng mga huwad na gurong ito ay ang mga batis na walang tubig at ulap na itinataboy ng malakas na hangin. Inilaan na ng Diyos ang kadiliman para sa kanila. Empty. Kapag dating sa matters pang-espiritual, wala sila maibibigay sa inyo. Maaari magturo sila ng paano magpalaki ng negosyo, ng pera, paano mamuno, leadership sa workplace, paano to think positive about yourself. Pero pagdating ng mga spiritual na bagay, wala silang maibibigay. Isipin mo ang konteksto nito ay para mga Israelita daw, sa verse 17, ay nasa caravan daw sila. At nasa desierto. At makakita sila ng parang batis. Uy, parang may batis dun sa malayo Parang hintuan nga natin yun. Sige nga. Pagtingin nila, ay ano lang pala. Hindi pala siya batis. Nagmumukha lang batis. At isipin mo yung disappointment. Kung iniisip na ng mga Israelita, ay makakakita na sila makakapagpaligo na sila, yung mga jug nila, water jug, pwede nang lagyan ulit ng tubig, yung mga hayop, pwedeng i-refresh na doon. Kung hindi, wala din daw pala. Water being a very precious commodity, when it is expected to come, and it doesn't come, na-disappoint daw ang mga tao ng Israelites. Wala palang tubig, sayang. At yun din ang mga false teachers na nakikita natin. Walang maibibigay sa atin. Si Alistair Begg, sabi ni Alistair Begg dito sa verse 17, at isang taong pinagkakatiwalaan ng Grace Fellowship Church. Ang sabi niya, naaalala daw niya ang mga bookstore ngayon. Dito sa verse 17, yung sabi sa verse 17, ang katulad ng mga huwad ng gurong ito ay ang mga batis na walang tubig, ulap na tinataboy ng malakas ng hangin. Naalala daw niya yung mga Christian bookstore sa Amerika. Wala raw laman. Wala ka raw makukuha. Maraming binibenta pero wala ka daw makuha. Puro daw basura ang kanilang binibenta. Nagbibigay sila ng maling pag-asa. Pagsalitain mo ang isang huwad na guro or false teacher, minsan ka lang makakarinig ng hindi mo masasabi, no? Minsan sa pagsasalita nila, hindi mo masasabi, napakabuti ng Diyos, di ba? Isa sa mga makikita natin, kung ang tumatayo dito, o kayo mga Bible study teacher, o kahit sino mga nakakapag-share ng Bible, ay dapat pagkatapos natin mag-share ng Bible, yung mga taong yun ay gustong umuwi at buksan yung Biblia at pag-aralan pa rin ang Diyos. Kapag ang reaksyon natin pagkatapos natin mag-share ng Bible ay sasabihin sa atin, pagkatapos natin mag-share, sasabihin sa atin,
ang galing mo ah. Ang clever, hindi ko naisip yung ganun lang pala kasimple yun ah. Abay, baka medyo mali ang ating tinuturo. Ang dapat reaksyon kapag may nagturo sa atin ay, napakabuti mo, Panginoon. Napakagaling mo. Oh, the depths of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How infinite are your ways. How unsearchable are your ways. Ganun po ang dapat reaksyon pag meron tayong napapakinggan na tunay na nagbibigay ng salita ng Diyos. Ang sabi ni Kristo sa chapter 4 ng Juan, may kausap siyang kababaihan dito, sabi niya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling nauuhaw. Ngunit ang sino mang umiinom na tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubungkal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Different from what these false teachers are doing. So alam natin kung ano sila. What they are. Ano ba sila? Ano anyo nila? Wala silang magandang maibibigay sa atin. Wala silang magandang may masasabi sa atin, para sa atin. Alam na natin yun. At ano ang kanilang pupuntahan? Ano ang kanilang pupuntahan? Kung may isiniguro si Apostol Pedro sa chapter 2, ay ito isang bagay. Alam natin kung saan sila madedestino. Ang sabi sa verse 1 ng chapter 2, hindi magtatagal sila'y mapapahamak. Diba? Ang sabi sa verse 3 ng chapter 2, matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Ang sabi sa chapter 2 verse 9 and 10, sabi, God knows how to rescue the righteous and punish the ungodly. Parurusahan ng masasama. Ang sabi sa chapter 2 verse 12, di ba? Papatayin sila tulad ng maiilap na hayop. Ang sabi sa verse 14, napasigaw si Pedro, sila'y isinumpa, accursed children. At dito sa verse 17 na sabi, inilaan na ng Diyos ang kadiliman. May mesa sa impyerno na nakalaan na sa kanila. VIP. Very important false prophets. VIFP pala. Yun ang kasiguraduhan natin. Pero anong gagawin natin ngayon? Tayo, bilang isang iglesia, bilang Grace Fellowship, anong gagawin natin bilang Grace Fellowship Church? What are we supposed to do? What are we supposed to think? Unang-una ang ibibigay ko sa inyo is dapat iisipin natin ang mga salitang ito ay kausap tayo. Peter is not speaking to them. He is speaking to us. Tayo ang kausap. Maunawaan natin to. Dapat na tayo ang kinakausap at hindi sila. Hindi sila ang kausap. Tayo ang kausap. At kapag nagbibigay sila ng maling doktrina, dapat ba tayong magalit? Dapat magagalit tayo. Alam mo, babalikan ko lang yung destructive heresies sa chapter 2 verse 1. Ang sinasabi nun is yung mga destructive heresies daw, sabi dun pag tinignan niyo yung Bible niyo, destructive heresies, mababasa mo. Ang ibig sabihin nun is yung mga katuruan na hindi galing sa apostol. Everything else, kahit positive yan, ay according to verse 1 of chapter 2, destructive heresies. Number 1, dapat alam natin na iintindihan natin na ang kausap ni Pedro, hindi sila, ngunit tayo. Number 2, dapat tayo ang maging mabuting halimbawa. Dapat tayo ang maging mabuting halimbawa. Kaya ba natin sabihin kagaya ni Pablo sa Filipos chapter 3 verse 17, sabi niya, mga kapatid,
Tumulad kayo sa halimbawang ipinapakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Kaya ba natin sabihin yon, mga taga-GFC? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman sila ang kinakausap ni Pedro eh. Pinapakita lang ni Pedro, o ganyan yan mga yan ha. Pero tayo, ano dapat gagawin natin? Ay, aayusin natin ang sarili natin bakuran. Kaya ang hirap, ang napakahirap talaga para kala Pastor EJ's, kahit sa amin, sa atin lahat na nagsiserve, ay lahat ng tao nakatingin. Tandaan natin ang shepherding, ang pagpapastol, ay dapat nagpapakain ka. Bible, papakainin mo sila ng Bible. Ay dapat kilalanin mo, knowing, makilala ang mga iglesia. Ay dapat pinoprotektahan natin sa mga masasamang katuruan, mga false teachers. Tama yun. Pero yung pang-apat at napaka-importante is yung nangunguna or leading. Leading with example. Sabi nga ng isang Southern Baptist Seminary president, si Al Mohler, kaibigan matalik ni John MacArthur to, tsaka kasama niya sa mga seminar sa Amerika. Sabi niya, it is the natural instinct daw para sa mga tao sa iglesia, sa simbahan, tinitignan daw nila ang mga buhay ng mga leader, ng mga teacher, ng mga elder, ng mga prompter, ng song leader, ng usher, etc., etc. Nang ikaw na pumupunta dito every Sunday afternoon at sinasabi mo, Grace Fellowship Church, tinitignan ang buhay natin. Bakit? Para maikumpara nila, maihambing nila, at makita nila ang sariling hangganan. Ay, si Brother Ronnie pala, ganito. Ay, mahilig pala sa skinhead si Brother Peter. Siyempre, talagang wala naman kaming choice eh. Pero tinitignan nila tayo. Bakit? Tinitignan nila kung ano ang kanilang hangganan. Kung ginagawa ni Brother Peter yan, baka pwedeng gawin ko rin. Diba? Kung ginagawa ni sister yan, dapat ako rin. Taga Grace Fellowship Church yan eh. May sticker pa nga siya sa kotse. At napakahirap. At totoo yun. Wala naman tayong magagawa eh. Talagang nakatingin ang tao sa atin. Sabihin mo lang, Jesus is Lord. Nakatingin na kagad sa iyo yung tao. Ganun titignan ko buhay mo. Sabi sa unang Korinto chapter 11 verse 1, tularan ninyo ako gaya ng pagtutulad ko kay Kristo. Alam mo, paulit-ulit ang sinasabi ni Pedro dito sa 2 Peter 1st and 2nd, 3rd chapter. Sabi niya, kailangan meron tayong paniniwala, a belief that behaves. Dapat behave tayo. Kung tama ang ating doctrine, dapat tama ang ating pamumuhay. Ang Grace Fellowship Church, kilala na tayo. Kung hindi nyo lang alam, kilala tayo para sa tamang doktrina. Kilala tayo para sa ang mga bato na nga sa atin ng mga ibang simbahan at ibang mga tao. Puro naman doktrina yung mga yan eh. Tignan mo yung mga buhay ni mga yan kung tama yung mga lakad nila. Pero paulit-ulit, sinasabi ni Pedro. Si Pablo ganun din kapag magsalita. Kapag magsulat, ang Romans chapter 1 to 11, puro doktrina. Ang Romans chapter 12, mas marami na ang buhay. Diba? Ganun din sa Efeso. Ang unang 3 chapter, doktrina. Ang 4, 5, and 6, ang pamumuhay. Ganyan din dito sa Pedro, kung saan man, orthodoxy and orthopraxy dapat magkakasama. Nakakalungkot, mga kaibigan, mga kapatid, na kailangan natin paulit-ulit sabihin ito sa atin. It is a testimony kung paano ang puso ng Kristiyano ganito. Laging gustong lumihis at gustong lumayo. Laging kailangan pinapaalalahanan. Kaya nga ang kapal ng Bible, ang kapal ng Bible natin. Pero kadalasan yung sinasabi niya ni isa lang ang tema. Doktrina tama, buhay tama. Bakit ko gagawin yan? Kasi sinabi, ito yung doktrina.
Hindi naman pwedeng tama yung doktrina, wala yung buhay. Hindi naman pwedeng tama yung buhay, pero mali ang ating pag-iisip. Sa pagtatapos, gusto ko i-share sa inyo 2 Peter chapter 3, verse 17 and 18. At ito yung paalala ni Pedro. At ang sinabi ni Pedro dito, ngayon ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahan loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. At yun ang tema dito na ni Pedro, no? Galit na galit siya dun sa mga false teachers. Pero ang paalala ko po sa atin lahat ay ang buhay natin. Kasi hindi naman natin, paano natin mahihinto yun? E di ayusin natin yung buhay natin. Ayusin natin yung church natin. Huwag muna tayo tumingin dun sa mga kapitbahay natin, iglesia. Tignan muna natin sarili natin. Ayusin natin yung buhay natin. At hindi pwedeng puro doktrina na lang po tayo dito at yung buhay ay hindi sumusunod. Nagsimula ako sa quote ni Robert Murray McCheyne. Mag-i-end ako sa quote with Robert Murray McCheyne. At ang sabi niya, a holy minister is an awful weapon in the hand of God. Ang banal na ministro ay isang napakalakas at makapangyarihang instrumento sa kamay ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon Ama, nagpapasalamat po kami na meron po kaming iglesia na nagpapatunay, Panginoon, na gusto naming i-present ang aming sarili in a way, Lord God, walang blemish, walang blots, Panginoon. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon Diyos. At protektahan niyo nga kami mula dun sa mga false teachers na gustong pumasok, Lord. Tulungan niyo nga po kami tignan ng aming sarili, Lord. Nabantayan namin ang aming sarili, aming mga kapatid. Nawa, Lord, na hindi mangyari po ang nangyayari dun sa 2 Peter, sa Asia Minor, Panginoon. Sana po, ang panalangin po namin hindi mangyari dito. Ayusin niyo po ang buhay ng bawat isa. Nawa, Lord, na makita po namin, makita po ng iba sa amin, Panginoon, na nagiging more like Jesus po kami lahat. Hindi lang po doktrina, kung hindi sana sa buhay po, Panginoon Diyos. Tulungan niyo nga po kami dahil hindi po namin kaya sa aming sariling lakas at kailangan po namin ng inyong banal na Espiritu upang makamit namin ito. Salamat, Panginoon. Sana po ang aming dalangin ay kayo po ay naibigyan ng luwalhati, Lord, parati sa aming iglesia. In Jesus' mighty name we pray. Amen.